Bigyan tayo, isa pa ikot. Bigyan mo pa ng kolektiran niya. Oo. Sira-sira. Yan, din. Kita mo din sa loob. Yun, tumama na yun, nakaloob. Ang lakas ng garne. Yan na naman. Garne, hila. Pagkakulit yan. Tapos balik-balik mo yan. Yan ang sira niyan. Yan, nakaloob na yan. Okay lang, ang normal nito, yung kaloob na garne, mahina lamang. Pero yung kaloob na Diyan pa lang rin pasirahan para malinis. Oo, kung may nakapatak diyang patane, sisibol diya. Para mapapagsak ang Texas Jeep Ride natin, ginamit po ang Kamen Rider. Ano binabayo doon? Pero kung wala ang mga banta ng arko, wala. Ano yung kamote? Lulupak? Sila ang pinakamagandang sandata ng sangkatawang ginawa para ipagtapon tayo. Yan ang silbi ng Kamen Rider. Hindi dadalhin yun. Hi guys, magandang araw po ulit sa ating lahat. At nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Dito sa content na ito. So it's me, Mike Mota again. So for today's video, we have another troubleshooting video or repairing videos, which is naka-encounter na muli tayo ng isang problema sa ating motorsiklo. Sa pagmumotorsiklo natin, which is papakita natin dito sa vlog natin kung anong problema ngayon, anong solusyon na naging dito sa problema at naging sanay ng problemang to, at explanation or counting tips about dito sa na-discover nating problema dito sa ating motorsiklo. So let's go guys, sasamahan nyo na muli ako para sa panibagong vlog at video natin to. So bago po lahat ay nagpapasalamat po muli ako sa mga tao sumusubaybay at nanonood dito sa vlog natin at content na ito. Nawa po ay huwag po kayong magsasawang subaybayan or manood ng ganitong klaseng content about dito sa klaseng video or content dito sa channel na ito. Kung bago ka lang, napadaan or interesado ka sa mga ganitong content or videos, huwag mo naman kakalimutang i-hit ang subscribe button and notification bell para makareceive ka palagi ng mga latest updates and videos dito sa content na ito. And we have also Facebook fan page where you can also check our latest posts, updates, and videos na ipopost natin dito sa Facebook fan page na ito. Maraming salamat po sa inyo. So ayun nga, nabanggit ko nga ngayon na nagkaroon na muli tayo ng isang klaseng problema sa ating pagmumotorsiklo, which is yun ngang problemang yun ay dito sa may makina ng ating motorsiklo na pang scooter, which is MIUI 125 series na gawang Yamaha. So explain ko ngayon kung ano yung nangyari o anong problemang ito na natin-discover natin dito sa ating pagmumotorsiklo. So alright guys, ito na nga. Ang problema na natagpuan ko ngayon sa ating motorsiklo ay isang karaniwang sakit or isang klaseng ma-encounter natin.
especially dun sa mga naka single cylinder na motorsiklo, which is yung problema na encounter natin sa ating motorsiklo ay na-overhaul po yung aking motorsiklo at nagkaroon ng defective connecting rod. So explain ko po ngayon kung ano po yung problema na na-discover natin dito sa ating pagmumotorsiklo. So yung problema ngayon ay after nga natin maka-encounter ng error 46 dito sa ating pagmumotorsiklo, which is abnormal charging function, nagkaroon tayo ng remedyo sa kung saan nagpalit tayo ng voltage regulator sa ating motorsiklo. So kung hindi mo pa napapanood yung troubleshooting or repairing dun sa ganung klaseng sira dun sa ating motorsiklo at magiging interesado ka para magkaroon naman tayo ng idea kung paano i-repair or ma-encounter natin dito sa ganitong klaseng issue dito sa ating motorsiklo na pang-scooter, ay maaari mo ito mabalikan sa playlist ng channel na ito, which is tutorials, DIY, instructional videos na makikita dito sa playlist ng channel na ito. So ayun nga, nabanggit ko na nga na naging problema natin ay yun nga defective connecting rod. So paano ko ba naramdaman yung defective connecting rod? So habang po ako nagmamotorsiklo ay naramdaman ko po na may mga annoying sound do sa ating makina ng motorsiklo na parang ang lakas lumagitik. So habang po ako nasa kalsada po at nagmamaneho ng aking motorsiklo ay naramdaman ko na po itong lagitik, and after that, kung lumalagitik ng motorsiklo ay bigla pong tumirik po yung motorsiklo na parang bang na-blackout yung motorsiklo. So after noon naramdaman ko yung ganyang klaseng issue or sira sa ating motorsiklo, ay talaga namang nangamba na rin ako na parang kumatok na yung aking makina ng ating motorsiklo, which is yun nga po, tumigil sa ako saglit at talaga namang hindi ko na dinaray muli at baka lalo pang lumaki yung saninang sirang ito sa ating motorsiklo. So ayan nga, nung naramdaman na nga natin yung malakas na paglagitik at automatikong pag-blackout ng power ng ating motorsiklo, ay bigla nga ako napatigil. Sabi ko, yari na naman yung aking motor at parang may sira na naman, na which is ayaw na talaga siyang umandar, na parang bang merong umanong kumakalansing doon sa motorsiklong yun na talaga napakalakas. At sabi ko, hindi ko na muna dadalhin, papacheck up ko to sa isang motorcycle shop. So yun nga, nagkaroon muli ng pagkakataon dali ng aking motorsiklo sa isang motorcycle shop kung saan doon ako tumirik sa may Lipas City, Batangas. Doon sa may Thanos Motorcycle Shop ko siya dinala. Ayun nga, napagtanto ko na sira na nga yung connecting rod ng ating motorsiklo. So panoorin natin guys itong mga naging troubleshooting at discovery ng sira sa ating motorsiklo, which is connecting rod. Let's go guys at panoorin natin to. Alright guys, dito na muli tayo sa isang motorcycle shop para ipaayos na naman natin ang ating motorsiklo sa di inaasahang pagkakataon na nagkaroon muli ang ating sira ng motorsiklo. So samahan nyo ulit guys para ayusin natin ang problema sa ating motorsiklo.
Okay pa naman yung black. Bahagyan nagkatama, oh. Mahal nito. Oo nga po. Tama, pare. Bigyan tayo, isa pa ikot. Bigyan mo pa rin yung kolektiran niya. Oo po. Sira-sira. Yan, din. Kita mo din sa loob. Yun, nakaloob. Ang lakas ng garne. Yan na naman. Tanggal na, ibang bulita sa loob na niyan. Kita mo na. Ay. Matatanggal. Ready mo kita pa sir, magdadamay pare. Oo. Iba mo pati black siya. Igibay niya ng black. Yan, guntik na pare, tama. Kaya bago, tier diya, tama, may laki ng bangas. Pero pwede pa ho yung ano. Pwede pa yan. Ito ba yung black? Garne, hila, baka ulit yan. Tapos balik-balik mo yan. Yan ang sira niyan. Yan, nakalog na yan. Okay lang, ang normal nito, yung kalog na garne, mahina lamang. Pero yung kalog na papata sa gayaan, Yung kaya sa langis lang to.
group dito? Sa KGR Solar. Kaya na? Yung mara naman. Diyan pa lang ka rin nagpasirahan para malinis. Oo, kung may nakapatak dyan ang patane, sisibol diyan.
Asan na ang gasket niya? Yan. Oo, okay. Hindi dadalhin yun. Dadalhin. Yan. Alright, andito po si Kuya Henry Garcia. Ayun po yung gumawa po ng aking motor na nagka-problema doon sa connecting rod. Kuya Henry, pwede bang ipaliwanag niyo yung ano mga nagawa natin sa ating motor? Ano yung resolution na ginawa natin? Ating unang-una, ating nilinis ang loob ng makina, tapos kinalas natin yung kanyang sigunyal at pinalitan natin ang connecting rod. At para siya ay bumalik ulit sa dating andar. Opo. At yung kanyang barbula napadamay na rin, kung na sobrang dry na dry, nung bigla natin nawala ng compression, kaya kanalasuli natin, kaya nung naibalik naman natin, napalitan natin ng bago, nagkaigi naman. Opo. At yun nga, at ngayon ginagamit na ni Bossing. Opo. So, maraming salamat po. Talaga po hindi po ko inaasahan yung nangyari sa akin na resolution niyo po na maganda yung problema sa ating motor, which is defective connecting rod. Maraming salamat po Kuya Henry. Maraming salamat. Salamat po. Guys, so yun nga, napanood na nga natin ko yung pagka-discover sa sira ng ating motorsiklo, which is connecting rod na dinala natin sa ating motorsiklo. Isang motorcycle shop dyan sa May Lipa City, Batangas. At nakita ninyo naman kung ano yung ginawa doon sa motorsiklo natin, which is in-overhaul. Yung overhaul po ngayon ay para po malis yung defective connecting rod, which is ilalapag po yung makina natin at saka po i-disassemble yung scooter engine na MIUI 125 para malis po yung crankshaft or sigunyal sa ating motorsiklo. So after nun, ma-disassemble yung sigunyal, yun nga po, dinala po yung aking sigunyal sa isang machine shop para po ma-installan ng bagong connecting rod. So ayun nga, nalaman na nga natin yung sira sa ating motorsiklo, which is defective connecting rod. So ito po yung connecting rod na sinasabi ko, or mas kilala din sa tawag na Conrod. So saan ba ito nakakabit guys? Itong connecting rod ay nakakabit po doon sa may sigunyal ng ating motorsiklo. Meron po siyang dalawang butas dito na tawag dito ay big end at ito yung isang small end. Ito pong big end na ito po yung nakakabit sa ating sigunyal ng ating motorsiklo, sa English ay crankshaft. So ito pong big end na ito ay may nakakabit po na needle bearing na ipapakita ko po dito sa video ito yung itsura ng needle bearing. At wait lang. Ito po siya. May ikakabitan po siya na needle bearing. Kasabay nito, ikakabit din po ito po yung bushing. Ganito po siya ang itsura niya. Yan, na ganyan. Nakaano po siya sa
sigunyal natin. So itong bigay na ito po yung responsible na magbibigay pwersa sa ating makina ng ating motorsiklo para may tulak niya po yung piston na nakabit naman dito sa small end ng connecting rod na ito. So ito pong connecting rod na ito responsible po para magbigay po ng force o pwersa para makapagbigay power sa ating motorsiklo na mag-move forward po siya. So yung pong crankshaft ay isa po siyang device sa ating motorsiklo na magbibigay ng rotary motion. Yung crankshaft na yon ay mag-iikot po siya ng mabilis na paikot. Paganyan po siya ang takbo niya. So ngayon, yung ito namang connecting rod naman ay tatakbo siya ng reciprocating motion. Kumbaga patulak po siya. Paganyan po siya. Yan. Kasabay ng needle bearing at saka nitong bushing ay yun po yung responsible para may tulak po yung piston para makapagbigay pwersa doon sa ating makatakbo po na maayos yung ating motorsiklo. Ayan po. Actually guys, hindi naman talaga sira yung connecting rod ng ating motorsiklo. Actually, nasira lang doon yung needle bearing. Kaso nga lang, at that time, sabi sa akin ng mekaniko na palitan na rin daw itong connecting rod at bumili ng bagong connecting rod. Kasi itong connecting rod na ito ay matagal na rin sa ating motorsiklo, which is 2016 model po yung aking motorsiklo. So yun nga po, napagdesisyonan ko na magpalit ng bagong connecting rod plus yung mga kit katulad ng needle bearing at saka bushing na ikakabit natin sa crankshaft or sigunyal ng ating motorsiklo. Alright guys, ipagpatuloy na nga natin ang pag-explain about how it works this kind of motorcycle parts dito sa ating motorsiklo. So panoorin natin guys itong konting explanation na i-share ko po ito sa inyo ngayon. Alright guys, welcome back again. So ito na nga at ipapakita natin ngayon kung paano nga ba gumagana itong Conrad na pyesa sa ating motorsiklo at kung ano nga ba ito. So as you can see guys, this is the picture of connecting rod kit na nabili natin, which is consists of connecting rod which is made of cast iron dahil po meron din pong iba't ibang klase ng connecting rod. Then the offset pin or bushing and the needle bearing. So unahin po natin ipaliwanag itong connecting rod. Ang connecting rod po ay isang pyesa sa ating motorsiklo na responsable po para makagawa ng tamang timpla ng puwersa para tumakbo na maayos ang ating motorsiklo. Consist po ito ng various parts which is the small end kung saan dito po nakakabit ang isa pa rin pong mahalagang pyesa sa ating motorsiklo which is piston. Kung saan ang piston naman po ay responsable makapagbigay ng compressive force o kompresyon galing sa makina ng ating motorsiklo. Then yung compressive force naman po ngayon ay tutulak through reciprocating motion or pabalik-balik na galaw dito sa ating piyesang ito papuntang sigunyal or crankshaft or crank chassis ng ating motorsiklo. Sa tulong po ng Conrad sa bandang big end ng Conrad kung saan dito po nakalagay ang offset pin at needle bearing na i-attach sa crankshaft or sigunyal ng ating motorsiklo kung saan ang reciprocating motion galing sa piston ay ma-convert naman into rotational motion na magtatransmit naman ng power sa CVT transmission ng ating motorsiklo para makapagbigay ng responsive power para tumakbo na maayos ang ating motorsiklo habang ginagamit ito. So yun na nga guys, napakita ko na sa inyo at nagkaroon ng counting explanation about dito sa isang klaseng problemang ito na natagpuan natin dito sa ating motorsiklo na nabigyan naman natin ng solusyon at nagpakita sa inyo kung ano yung ginawang solusyon natin para tumakbo na maayos muli ang ating motorsiklo. At nagpapasalamat po ulit ako doon sa Tanus Motorcycle Shop dyan sa may Lipa City, Batangas na gumawa ng ating motorsiklo, especially po kay Mr. Henry Garcia. Maraming salamat po sa inyo.
So magkano ba nagastos ko doon sa pag-repair ng ganong klaseng sira sa ating motorsiklo? Ang nagastos ko po doon ay kulang-kulang 5,000 pesos, which is sa labor pa lang ay mabot na po ako ng 1,800 gawa sa pag-overall ng ating motorsiklo. Tapos nagpa-machine shop pa ako para may set ng maayos yung bagong connecting rod sa ating motorsiklo doon sa may sigunyan or crankshaft. And then after po doon ay bumili din po ako ng bagong connecting rod, which is Makoto yung brand, which is the best naman daw talaga yung connecting rod na yun. Sabi kasi ginagamit din yung connecting rod ay ginagamit din sa mga ilang klaseng motorsiklo na pan-tricycle, which is karaniwan sa mga Kawasaki Barako. Alright guys, binabanggit ko nga po pala sa inyo na isa na rin po akong Shopee Ambassador, which is malaking pong tulong sa akin na magkaroon po ng pagkakataon para may share ko po sa inyo na nagbebenta rin po ako ng iba't ibang klaseng piyesa sa channel na ito or dito sa page na ito. So kung interesado kang mamili ng mga piyesa sa iyong motorsiklo, ay maaari mo check yung description baba at may link doon, o kumbaga doon ka makakapamili ng iba't ibang klaseng piyesa sa iyong motorsiklo, katulad nitong connecting rod na mabibili mo dito sa link description sa baba. Maaari mo po i-check ito ngayon para makatulong sa iyo upang makapag-desisyon ka kung anong best na piyesa na magiging sa iyong motorsiklo. Alright guys, dito na po nagtatapos ang isang klaseng vlog at isang klaseng tutorials, DIY and instructional videos na napakita na muli natin sa video ito, which is yun nga tungkol defective connecting rod. At magkita-kita mo muli tayo dito sa susunod nating content or video sa channel na ito. At muli, ito si Mark Motovlog. See you again guys! Yeah.